men in uniform na kayong magagawa kung di dinggin ang boses ng taong bayan. Pumunta yan lahat sa pintuan ng Malacanang na napapalibutan ng ahas ng puting at lahat ng demonyo. Wala kayong magagawa kung di lumayas sa pwesto ninyo. 7 milyong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na pinumumunuan ni Pastor Kibuloy lamang di umano ang katapat upang mapatalsik sa Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos. Handa na umano anong oras magmarcha ang mga ito papunta sa pintuan ng palasyo upang kaladkarin palabas ang mag-asawang Marcos na labis ang paggagahaman sa pera ng taong bayan. Matatandaang noong people power na nagpatalsik sa pwesto ng ama ni BBM na si Ferdinand Marcos Sr. ay nasa 2 milyon lamang umano ang lumabas kumpara sa 7 milyong miyembro ni Pastor Kibuloy na ginigipit ngayon ng administrasyon ni Marcos sa pamamagitan ni Senadora Riza Ontiveros na kaliwat ka ng kaso. Di umano ang inimbento upang madiin si Pastor Kibuloy. Komento pa nga ng mga dismayadong netizens, magulo po ang termino ni BBM, wala tayong direksyon, puro politika ang news. Palayasin na lang po talaga dapat yan si BBM at Lisa Tambaloslos. Sama na si Rimulya, si Sara, kahit magulo na ang politika, wala kang makikita o maririnig sa kanya, kundi trabaho lang ng trabaho para sa bayan. Nakakasawa na po sila, dami ng problema sa bansa na dapat unahin. Subukan lang ng sindikatong Romualdez Marcos Araneta na magdeklara ng martial law at tiyak mangyayari ang Mala Friends Revolution na pag-aalsa pagkatapos bibitayin lahat ng mga salot ng lipunan sa Luneta. Sa susunod kapag nalaman ng ibang taong bayan na walang tiwala sa gobyerno ni Marcos Jr., maraming sasama sa rally. Ang dami-daming mga palangga na miyembro o yung iba hindi, na organic. When you say organic, hindi sila pinulot lang nila Ontiveros o hindi sila pinulot lang ng mga makakaliwang grupo na binayaran sila kapalit na mga ayuda. Makikita mo na sila'y bata, all ages, pero mararamdaman mo na they are, wholeheartedly. Ramdam mo yung pakikipaglaban nila. Hindi sila pumunta doon para lang sa ayuda. Hindi sila pumunta doon dahil bibigyan sila ng bigas or something. Diba? So, organic po yung mga umattend doon. So, ngayon ang sa akin lang, imagine nyo how many millions ang miyembro nila? 6? 7 million? Let's say 5 million. Lagyan natin sa 5 million. Yang mga organic members na yan, you know what? If you are religious, especially yung mga born-again Christian, like this group, Iglesia ni Cristo. Okay? Ano pa? Lahat. Ito mga Christians na from Catholic, nag-change. Hindi naman kayo nag-change. Kumbaga minsan kasi tayo, di ba? Kasi tayo mga Katoliko, hindi ganito yung pananampalataya natin na parang katulad sa mga religious group, parang regular sila, parang they have community, mga ganyan. Alam nyo, kung yan sila, dun KOJC pa lang, pumunta yan lahat sa pintuan ng Malacanang na napapalibutan ng ahas ng kuting at lahat ng demonyo. Wala kayong magagawa kung di lumayas sa pwesto ninyo. Sa pwestong inabuso ninyo. Alright? Kasi kung panahon nung EDSA, okay? Noong 1986, ilang milyon lang ba yung nandoon sa kalsada? 2 milyon daw ayon sa balita. You compare dito pa lang sa KOJC mga nananampalataya o members. Yang mga yan, let's say 7 million, half of it, pumunta yan dyan sa Malacanang. Idagdag mo pa ang ibang religious group. Let's say, for example, I don't know, nag-declare na ba, INC, Catholic like us, atheist like you, o di ba? Kung meron man. Tangay na, tapos na ang boxing. Walang magagawa si Kuting at ahas at ang mga demonyong nakapaligid na mga men in uniform na hanggang ngayon ay hindi pa nauuntog. Wala kayong magagawa kung di dinggin ang boses ng taong bayan. Ulitin ko, hindi ko kinakampihan si Pastor Kibuloy
dahil hindi naman kami magkakilala personally. Pero ang kinakampihan ko, ang panggigipit sa kanya dahil nararamdaman ko ang panggigipit sa kanya ay panggigipit sa 7 or more than that million members niya and the rest of the Filipino people.